Part 2 po ng vlog natin kahapon. So, yung part 1 po, sinabi ko na yung low sodium at saka yung low calcium, pwede mag-trigger ng seizure, no? Pero po yung isa pa doon na inaano nila, aside from that, is yung ah, origin ng seizure. Yun ba for epileptic nature o psychogenic nature. So yung type ho ng seizure, yun din ho ang inaalam ng blood test. At saka pinaka-importante ho sa lahat is yung balance ng concentration ng gamot. So, kung sila ba overdose o underdose. Kasi mini-maintain ho yan. Itinitimpla rin ng gamot para sa kanila. Yung blood test helps doctors to assess ano bang dosage ang pwede sa may mga epileptic patients, no? Yun po 'yan. No? Yun po ang dahilan bakit bina-blood test. So kung hindi ho kayo nagpapa-blood test dahil sa dinadahilan yung pera, baka ho hindi kayo gumaling o hindi bumuti yung kondisyon nyo. At baka ho yung seizure nyo madalas. At yung seizure nyo palala ng palala. At yung seizure nyo hindi natin alam, baka makakos pa ng ibang damage sa katawan nyo kasi kung bigla na lang kayo bumabaksak. So, yun lang sa mga may epileptic o may epilepsy po. Mag-avail po kayo ng sa PhilHealth, no, kung may PWD ID kayo, at sa mga public hospital so may malasakit. Ano ba naman ho yung pipila kayo o pipila yung mga kasama nyo sa buhay o mga pamilya nyo para na rin ho sa ikabubuti nyo, no? At saka ho dapat ho yan chine-check ng mga doktor. Kasi hindi ho kayo alam pumunta lang kayo sa doktor nang wala kayong pinapakitang laboratory o yung blood chemistry test. So yung toxicity balance din, yan din ho ang tinitignan. Yan ho nasabi lang ng ating PWD advocate na si Rogelio Masmela Jr. Siya ho una nakaalam yan. No, kasi meron ho dito sa Bacoor, may epilepsy, wala, hindi nagpapatingin. Baga, magpapatingin lang siya sa kanyang neurologist kapag magre-renew na siya ng ID, which is every 5 years. So, within that 5 years, baka hindi natin alam, magkano na yung paglala ng seizure niya. At saka hindi ho yun. Dahil naka-experience akong sumama eto nga si Vanessa na samahan natin, baka yung dosage ng gamot niya hindi ho na monitor ng doktor, baka magkaroon siya ng acid reflux o matindi yung acidity sa kanilang sikmura pag hindi ho na monitor ng doktor yan. So yan ho ang isa beso sa experience ko. So mas maganda ho nagpapalaboratory kayo at consult kayo sa neurologist o sa psychiatrist o kung anumang doktor yan na nakakaalam ng epilepsy para sa inyo na rin kapakanan. So, yun lang pa.